So pag naka-open na po yung Photoshop, Control N para po sa paggawa ng canvas. Yan. Then ang size po natin is A4 8.27 by 11.69. So ito po naka-portrait. Resolution 300. So okay na natin. Then ita-tab mode po natin siya. Then kailangan po naka-open yung ruler. Control R nyo lang to hide and show the ruler. Gamit po yung move tool, click and drag natin sa gilid para po makita natin yung vertical line sa guideline. So pagka po malapit sa gitna, nag-snap siya doon. Ngayon din po sa taas, click and drag. Yan, so nag-snap na po siya doon. Next po is from the shape tool, right click. Then select po ellipse tool. Okay, so click and drag lang tayo from center. Then pagka nakadrawing na tayo, shift and alt para po perfect circle po yung magawa. Yung laki, kayo po yung bahala. So release po yung mouse 1 and then shift and alt. Then baguhin po natin yung kulay, foreground color, baguhin natin. Gawin natin 00 D2 FF. Yan po yung ating kulay. Okay mo po. Then press po natin yung alt delete para po mabago yung kulay. Then lagyan natin ng stroke, right click, blending option, and then click natin yung stroke. Yan. Then naka-black na po yung kulay. Yan, kung baguhin natin kulay, yan. Black. Then ang ginamit ko po dyan kanina is 32px. So yan ay 32. Okay mo na lang. Okay, next is Control J natin. Then baguhin po natin yung foreground color ng 007C96. Okay mo po. Control T. Shift and Alt po muna natin. Yan, resize natin. Enter. Then Alt Delete para mabago yung kulay ng sa loob. Ayan. So, Control T pa natin. Inan natin yung laki. Depende po yan sa gusto nyong laki. Sa gilid. Then, next is right-click natin yung ating shape tool. Then, select rectangular tool. Then, mag-drawing tayo ng laki po ng banner na gusto ninyo. So, for example, yan. Okay, same color na po siya nung kanina. So, right-click, blending option, stroke ulit. Yan. Then, gawin natin 32. Yung kanina nating size. Okay. Then, natin is Control T natin, i-resize natin na nakapaloob sa circle. Ayan. Enter. Then, next po is pupunta tayo sa File, Transform Path, then Wrap. Then, from the bottom, click nyo lang po, click and drag para po mag-ano na po yung bending na gusto ninyo. So, kayo po bahala sa bending na gusto po ninyo, no? Parang ganyan lang, kiniklik and drag lang natin sa gusto po ninyong bending ng inyo pong banner. So, ayan. So, ayan siya lang po yung bending, no? Ayan. So, kung okay ka na sa bending na yan, enter mo po. Gamit po yung move tool, ibababa mo po siya. Ay, yan. Move tool lang po. So, pwede din pong gamitin yung mga arrow keys sa keyboard kung gusto niya i-move siya pababa. Up and down or left and right. Okay, the next is magte-text tayo, text tool. Then, gawin po nating black yung foreground color muna natin. Yan. Okay, sa text tool. So, try natin mag-text. So, tatype po natin yung bright bubbles. So, enter. Enter po sa numlock ang gagamitin natin. Pagka po kasi nag-enter kayo, nagtatype po kayo dyan, tapos nag-enter po kayo sa mismong keyboard, yung isang enter yung malaki, mag-new line po kasi siya. So, pagka ang ginamit yung pong enter, yung enter sa numlock, mag-exit na po yung texting, yung text tool. Okay? So, kung wala kayong numlock, kung gusto nyo po mag-exit na po dyan, Control-Enter para po mawala yung text tool sa editing. Okay, so yun lang yun. Then, Control-T mo lang, Shift para po hindi ma-distort. Mali pala yung spelling ko ng bright. Paano ba spelling? Tama ba? Tama ba ako? Okay, tama. Tama na ba? Ano ba yung spelling ng bright? Di ba tama? Nawawala na ako. No? Balik tayo. Baliktad. So, baliktad yung ating HD. O, di ba? Di ba, ni-record ko yan, ano? Pero namali ko spelling. Okay lang yan. Pa-public ko sa YouTube. Okay lang yan. Okay, so yan. So, gamit po yung move tool ulit. Di ko pala nasabi. Taas mo po yung bright bubbles na text. So, next mo pong gagawin dyan, punta ka ulit kay text tool.
Dito sa upper portion, hanapin mo po yung text wrap. Ito yung Tinami bend. Then, sa style, select mo po yung art. Then, slide mo po yung bend sa left side. So, ikaw po bahala sa bending na gusto mo. Ayan. So, for example, yan yon. I-okay mo lang. Control T, resize mo ng konti yung text mo. Control T, ayan. Shift and Alt. Click mo po sa corner, then resize mo siya. Enter. Ayan. Then, gamit po yung move tool, ibaba mo po siya. Ayan. Then, pwede mo kung baguhin siya. It's either baguhin mo yung foreground color ng white. Then, Alt-Delete ka. Ayan. Or, right-click mo yung layer po nung ginamit mo na text. Blending option. Tapos, ayan, color overlay. Then, click mo po yung color picker. Then, hanapin po yung white. Then, okay mo. Then, okay. So, ayan po yun. So, ang purpose po niyan is magkaroon lang ng overlay color yung standard color mo kanina. So, yun lang. Pag tinanggal mo po yung eye dito, wala yung kulay. Okay, so yun lang yan. Next po natin is i-zoom mo po dito gamit po yung zoom tool. I-zoom mo po sa left corner dito sa So, pwede mong click and drag or click-click lang para dito. Dito ka ngayon gagawa ng iyong na plato. So, right-click ulit, ellipse tool. So, gawin mo ulit itong black, yung foreground color mo. Yan. So, para mag-black din doon. Then, click and drag. Shift and Alt. Para po maging perfect circle siya. Release mo yung mouse one, then Shift and Alt. So, yun na siya. Next is, Control J mo po. Yung mo na yan, yung shape na yan. Then, Control T, Shift and Alt, then pababa, pasok mo po sa loob. Then, nakikita mo na po yung line kung gaano gusto mong lang kapal. Then, nalayo niya sa unang bilog. Release mo yung mouse one, then Shift and Alt, then Enter. Then, right-click mo po itong ellipse to copy. Right-click, blending option, then stroke. Then, gagawin pong white yung stroke, yung kulay niya. Then, yan. So, yung laki po kayo po bahala kung gusto nyo ang size. So, 6 ata yung ginamit ko kanina. Ayan, 6. Okay ko lang. Next is, Control J mo ulit po yung ellipse to copy na yon. Control T, Shift and Alt. So, yung size po is bahala kayo kung gano'ng kalaki, no? So, release po yan. Enter. Then, tanggalin mo po yung mata ng effects para mawala yung stroke. Then, gawin mo pong puti yung foreground color mo. Okay mo. Then, Alt-Delete para mabago may kulay. Ayan. So, ayan na po yung plato. Then, next is gagawa ka po ng star. So, mag-rectangular tool ka. Gawin po ulit black yung foreground color mo. Okay mo. Then, i-click mo lang po dun sa sa mismong design. Then, dapat po magkamukha yung width and height niya para maging square po siya. Then, click mo po yung okay. So, kung kulay white dyan, mag-alt-delete tayo kasi black po yung foreground color natin. Then, resize lang natin ng medyo maliit. Shift and Alt para hindi ma-distort. Enter. Then, right-click po natin yung layer po ng rectangle na yan. Right-click, rasterize layer para mawala po yung smart object niya. Then, from the eraser tool, so select mo po yung eraser tool, then select mo po yung brush na solid. Yan. Then, next is, kailangan po is maayos po yung laki, no? So, yan. So, bago po natin yan na dyan, pwede mo siyang, i-rotate. Kung gusto mo, i-rotate mo muna siya, Control T. Then, ilayo mo po yung mouse dun sa Control T mo na yan sa mga bilog na square. Then, shift mo po, click mo po and drag mo po siya para po ma-rotate. Ayan. So, 45 degrees po tayo. Release mo yung mouse and then enter. So, balik ka ulit sa eraser. Then, isakto mo po yung laki ng bilog dun sa circle, dun sa square mo. Para ma-cut mo po yung part na yon. Ganun din po sa upper portion.
Try mo din po dito sa gilid. Perfect mo. Tingin ko hindi. Okay, so ang na-perfect lahat dito yung part na to. Ayan. Ay, hindi rin na-perfect. No? So, yun. So, na-perfect dyan yung upper portion. Pwede po yung upper portion. So, kunin natin yung upper portion. Ano? So, gamit natin yung marquee tool. So, purahin natin yung imperfect na yan. Yan. So, delete natin. Ayan. Control D para mamalik selection. Control J. Control T. Ayan. So, dito po pwede natin, dahil patayo siya, so, ang negative natin dito yung H. Kanina po yung width. Ayan. So, enter, enter. Gamit po yung move tool. Sasamahin ko sila. Ayan. Then, zoom natin ng konti. Iayos lang natin. Hindi maganda yung pagkakagawa ko dito. Pero, okay. Iayos natin yan. So, gamit yung eraser tool. Pupurahin ko lang yung portion na to. Ito niya nasa ilalim. Control T ko lang. Extend ko lang na gano'n ng konti. Ayan. Ayan. Then, gano'n din po yung dito rectangle. Extend lang din natin ng konti. Ayan. So, ayan. Ito natin erase. Ay, hindi pala pwede. Yan. So, hindi pa rin pala siya. So, try natin ulitin yung isa. Delete natin. So, delete. Control J ulit natin. Then, move natin ulit dito. Control T. Try natin siya ulit then ganyan. Then, move tool. Ito yung medyo perfect. Ayan. Okay, so gagawin natin dyan. Pagsasamahin na natin ulit. Control E para magsama. So, ikakat ko na po ulit yung dito sa gilid. So, naging matagal pa yung paggawa ko dito kaysa sa kanina. Ayan. So, kung gusto niyo pong maging perfect yung gawa po ninyo. So, yan po yun, Then, Control J ulit. Natin yung Control J. Ayan. Control T. So, kaya ito namang width naman po yung ating minus. Ayan. Then, gano'n natin dito. Ayan po siya. Okay, so yan siya, So, select ulit natin yung dalawa. Control E. So, ayan. So, try natin burahin yung gilid. Baka merong mga excess. So, ayan siya. So, pwede na i-zoom out. Ayan. Okay. Control T mo lang. Distort mo ng konti para po medyo magmukha po siyang gano'n. Ayan. Okay. So, move tool mo lang siya. Dali mo siya dito. Kita mo pa ng konti. Gusto mo. Ayan. Control J. Kahit po yung move tool, move mo sa yung iba dito. Control J ulit. Ito po yun, mamove mo siya doon. Pag nag-control J ka, yun pong last, yung kanyang minumove tool. The next is, gamit po yung move tool, select mo po siya, click and drag. Then control G mo po para mag-group. Then nagagano po dyan, zoom out mo po. Control T mo po para ma-move mo yung buong group ng sabay-sabay. Then shift, resize mo po siya ng malaki. Yan, then move mo siya dito. Enter. Ngayon itong group na to, ibaba mo po doon sa ilalim ng rectangle. So yan. So i-move mo lang siya maayos. And tapos na po yung logo. So pwede mo move yung mga nasa loob po na yan kung gusto mong ayusin po yung mga kinang-kinang. Okay. So once na okay ka na dyan, magpa-file save as ka po. Save as. Then lalagay mo po yung pangalan mo po. File name is pangalan mo po, then yung section, logo 1. Logo 01 po yan, yung lalagay nyo po. Then, dito nyo po siya isa-save sa this PC, local DC, users, public. Dahil kayo IBS IT 3B, dito po kayo sa download. Open, then sasave nyo po siya ng PSD muna. Save mo po siya ng PSD, then okay. So, isasave mo siya ng PSD. Next is magpa-file. Save as ka po ulit.
Isa-save mo naman po siya ng PDF naman po. So, yung PDF po, yun po yung ginagamit sa assessment. So, hanapin niyo po yung PDF. Sir, PDF dito. Ayan, Photoshop PDF. Click mo po yun. Then, save. Then, i-okay mo lang po yan. Then, save. Then, yes mo po. So, naka-PDF na po siya sa part na yon. Ngayon po, isa-save mo naman siya ulit ng JPEG. So, tatlong saving po yung gagawin natin. So, file. Pag nangyari po mag-save dito ulit, ano? Ayan. Tayo nyo pong mayari, ano? Tagal talaga pagka PDF po eh. So, file save as ka ulit. Then, papalitan mo naman po siya ng JPEG. Then, save mo ulit. Then, i-okay mo lang. So, hintayin mo po mag-save. So, pag pinuntahan natin siya ulit doon, file, local DC, users, public, then public downloads. So, ito po yun, ano? So, makikita nyo, yan po yung nagawa nyo. Yung tatlo po na yan. Okay? So, yan po yung gagawin po ninyo.